Yes, Yes. our Barangay Health Center, kino-cover po natin yung ating mga constituents, even yung mga newborn po for the vaccinations. Yes. Hindi lang po limited for the newborn, even with our senior citizen. So we have flu nakinabang ko dyan. vaccines, pneumonia vaccines. Meron po tayo. Apo, yan po ilan po sa mga serbisyo ng ating Barangay Health Center. Totoo yan. Yes. At saka, Apo. nakapag-register na ako sa Yakap. Para sa Yes. inyong hindi pa nag-register, anong inaantay nyo? Andyan na eh. So yun po, ay na-encourage po natin na magparehistro sa ating Yakap program o previously yung ating Universal Health Card. Opo, para sa gayon maka-avail po tayo ng ating libreng gamot, libreng maintenance. Yes. Hindi lamang po limited yan sa senior citizens, Yes. but importante po, meron po tayong PhilHealth. Yan po. One of the requirement po ang ating PhilHealth. Yes. Opo, para po maka-avail ng itong mga ganitong serbisyo. Magandang hapon uli sa inyong lahat. As usual, ako yung inyong host, si Dino Santos, ng ating palabas na ang pangalan ay 4H, which is Health, Happiness, Hope, and Humor. At ngayong hapon, kasama ko po ang ating special guest sa 4H. Walang iba, kundi ang barangay captain ng Barangay Marcelo, si Kapitan Ian Aguilar. So, Kap Ian, I'm sure marami kasi sa mga kasama natin, hindi pa nila talaga kayo naka-interact, no? Like for example, ako, naka-interact ko yung kuya kasi ni Kap Ian, si Chris, no? And kung hindi dahil sa yung pamimigay sa mga senior, yung mga cash gift we would programs, never have run into each other. So, how would you describe yourself? Para bang, how do you differentiate yourself from Kap Ian, Kap Chris? Yes, good afternoon sa lahat po ng mga viewers natin. First of all, thank you for this You're very welcome. interview. Ako po si Kapitan Ian Aguilar. I served as punong barangay of Barangay Marcelo Green, now on my 3rd year. This is my first term. Ito po ang aking unang termino pagiging punong barangay. Yes, so I was formerly SK chairman din po ng ating barangay way back, that's 2006. Opo, I served for our youth for 5 years as the SK chairman of Marcelo Green. Then I worked as executive assistant of Kapitan Chris before. Yes. Ng ating liga ng mga barangay ng Parañaque. So nandun talaga yung dugo nyo for public service, no? Yes, for passion po natin na mag-serbisyo. Yes. And thank you so much that you gave me this opportunity to interview you. When we saw each other doon sa mga for the seniors benefits, doon ko na-realize how approachable Kapitan Ian is. And for those of you watching, yung mga nanonood sa inyo, wag po kayo mag-atubili because madali po siyang lapitan, he's very friendly, and always eager to get to know his constituents, you know, the people he works for. Yes. Maybe I'll cut straight to the chase because I know you're very busy. Yes. What are some of the programs that you still have pending or coming that people like me or maybe anyone else in the barangay should know about? Tayo po dito sa ating barangay, we have our public school. Kasi po very important po sa atin Education. ang ating edukasyon or for our youth. Especially the barangay established to purchase a lot for our public school. Awesome. So, meron po tayong Marcelo Green Elementary School sa UPS 4. Then, meron tayong Marcelo Green High School. So, I think I saw the elementary school. Opo, para po sa kaalaman ng lahat, ang atin pong barangay ang nag-purchase ng lote kung saan po nakatayo itong mga eskwelahan na ito. Wow. At tinulungan po tayo ng ating LGU through our good mayor, Mayor Edwin Olivares, para po maitayo yung ating structure o yung building. Kung saan po napapakinabangan ng more or less than 1,000 of students
ng ating barangay. So narinig nyo yan ha. Yeah, So pag kayo'y nag-aalala na baka wala kayong pambayad sa matrikula or how do you get your children educated? Eto, may program tayo na parating. Yes. So you watch out for it. So priority po natin kasi since natayo po natin ang ating public school for elementary and high school, ang kulang po natin for Barangay Marcelo Green is the senior high school o yung grade 11 and grade 12. So on my term, yan po ang sinisikap natin na Awesome. maitayo yung ating senior high school. So looking forward na ma-establish po natin yung grade 11 and grade 12 for our senior high school students. Wow. Kung sakali maabutan pa ng anak ko yan. Yan, opo. Kasi mag-grade 12 siya this coming school year. Opo. So that by itself is so good because one of the common values ng mga Pinoy is Yes, education. Education, So opo. natumbukan natin Yan yun. po, opo. Are there any other projects? Considering our health programs po natin, Yung yes, our barangay health center, kino-cover po natin yung ating mga constituents, even yung mga newborn po for the vaccinations. yes. Hindi lang po limited for the newborn, even with our senior citizen. Oo, So we have flu nakinabang ko dyan. vaccines, pneumonia vaccines. Meron po tayo. Opo, yan po ilan po sa mga serbisyo ng ating barangay health center. Totoo yan. Yes. At saka Opo. nakapag-register na ako sa Yakap. Para sa Yes. inyong hindi pa nag-register, anong inaantay nyo? Andyan na eh. So yun po, ay na-encourage po natin na magparehistro sa ating Yakap program o previously yung ating Universal Health Card. Opo, para sa gayon maka-avail po tayo ng ating libreng gamot, libreng maintenance. Yes. Hindi lamang po limited yan sa senior citizens, Yes. but importante po, meron po tayong PhilHealth. Yan po. yes. One of the requirement po ang ating PhilHealth. Yes. Opo, para po maka-avail ng itong mga ganitong serbisyo. Para sa inyo, nagtataka kung madali lang ba pumunta sa PhilHealth. I can tell you for a fact na maganda yung service experience ko doon kasi wala pang 28 minutes yung PhilHealth ID ko na convert into senior PhilHealth. Ganun sila ka-efficient. So huwag kayong matakot pupunta sa AXI para kumuha ng bagong ID, no? Yes. So, Kap Ian, what are some things that you wish people knew more about you? Ako po ay isang family man. I have a wonderful wife at meron po akong 2 anak na meron na po akong college student. My eldest is a college, 20 years old na po ang aking panganay. Then my second is 5-year-old. So, meron po akong lalaki at babae. Ang laki pala ng gap, ano? Yes, opo. Very fulfilling po maging, syempre, at the same time, public servant, same time, maging family man. Awesome. Opo, kasi po yung dedication natin sa trabaho, sa pamilya, at sa Diyos. Yan po ang importante. Wow. And those are wonderful things to know more about our captain. Kasi for us, when we think about public servants, medyo parang we think of them as nahihiya tayong lumapit. But that's not true of Cap Ian. I'll tell you right now, madaling malapitan, makausap. If there were things that you wish the barangay could still do, like God willing. Yes. Oh, by the way, nag-3 o'clock habit sila dito. Dasal sila, nakita ko kanina, they were doing the rosary and they were praying, no? So very prayerful yung Yes po. nandito sa barangay. If you had a magic wand, Yeah, opo. what would you have wanted to still do? Marami po tayong gusto mga programa at serbisyo para sa ating mga constituents dito po sa Barangay Marcelo Green, and priority po natin, especially our peace and order. Yan po ang napakahalaga, yung public safety. So part po ng ating public safety is the enhancement of our CCTVs. Yes, and our solar lights also, yung ating mga street lights. Importante po, kadugtong po ng madilim na paligid, gusto po natin lalong paliwanagin. Tapos ang problema po natin dito sa ating barangay is yung ating traffic. Kaya nga dito, yung tinanong mo kung ano ba yung magic na gusto natin. Gusto natin paglabas po ng ating service road ay maging maluwag yung daloy ng ating trapiko. Kaya kung pwede lang po na may bridge o may skyway, yan po ang ating hiling para karamihan po sa ating mga constituents. Yan po ang kanilang ninanais kung paano natin masosolusyonan
yung ating trapiko. Pero sa nakikita ko po, pwede po natin maging option yung mga friendship access gates na pwede po tayong lumabas na papuntang Don Bosco o Bikutan, or pwede rin po tayo magkaroon ng access going to Sukat Road. So isa po yan sa ating mga wish list dito po sa ating Barangay Marcelo Green. You've got my vote. Kasi isa yan sa mga pet peeves namin, no? Opo. Kaya nga ako naging mahilig sa walking eh. Yes, opo. Kasi pag lumabas ako doon, mas Opo. mabilis pa ako kasi sa mga kotse Yes, nag-aantay opo, sa labas. opo. So, definitely, Yes. that's my magic one wish too. Yes po. Yan, no? Ah, If there were some things na, apart from peace and order, which Mhm. is wonderful, Yeah. ano yung looking farther ahead into the future? Yeah, Yan, opo. no? For people who might become future captains, what would you wish future barangay captains to have as essential qualities? Yeah. Importante po yung dedication sa inyo pong mga ginagawa. Napakahalaga po yung inyong mga commitment. Ayan po, lalo-lalo na in service sa ating mga taong bayan. Mahalaga po na nakikinig po tayo kung ano po yung kanilang mga pangangailangan para po masolusyonan o maresolba po natin itong mga issues sa ating community. Wow, you heard that, no? But taking it to a related topic, kasi alam mo ngayon, Opo. malaking issue, di ba, yung digmaan sa Iran? Yes, yes. And I just watched this morning how the price of gasoline itself, biglang gumanon. Kaya pala ang haba ng pila kahapon. And I acknowledge that on the barangay level, there's not much we can do. Kasi hindi naman rin mapipilit yung mga gas stations to, ay, huwag kayo magtaas, di ba? Kasi meron din silang cost. Are there any ideas on how we might be able to help, halimbawa, yung mga tricycle drivers natin or yung mga jeepney drivers natin, be able to sustain their livelihood? Kasi diesel. Yes, opo. Good grief. Aha. What are your thoughts on it? Yes, kagaya nga po ng sabi mo, Tito, kanina, fan ka of walking. Yes. So napakahalaga po ng ating physical health, yung ating kondisyon. Siyempre po, part din po dito, pinopromote natin yung biking. Yes, isa po yan sa ating pinopromote para po kahit papano makatipid po tayo sa presyo ng ating mga krudo, ng ating gasolina. At isa pa po sa aking naisip ay magkaroon tayo ng ating libreng sakay program kung saan po makikater po natin yung ating mga commuters from Sukat going to Bikutan. Kasi po ang part ng ating barangay ay from SM Bikutan hanggang atin pong Sukat. So baka po magkaroon po tayo ng libreng sakay program kung saan matulungan din po natin yung ating mga commuters para po maka-avail ng libreng pamasahe going to Sukat, vice versa going to Bikutan. That would be so much so much appreciated. Yes. Kasi minsan hindi ko maintindihan talaga. Ang dami mga bata nakaabang ng jeep doon sa SM Bikutan. Tapos pag narinig ko, papunta daw sila sa Marcelo. Yes. Lakarin nyo na lang, 1.8 kilometers lang kaya yun. Ano ba kayo, natatakot mangitim? Sayang yung glutan nyo? It's good for your health. Opo. And it's good to save money also. Yes, Lakarin nyo na lang. But hey, I love the idea of the bicycles. Kasi Yes. lalo na kung magkaroon tayo ng mga bicycle lanes where it's safer, I might actually take out my folding bike and begin biking again. Yes. Opo. At least maganda pa para sa ating kalusugan. Totoo yun. Yes. So, any parting words for our viewers? Maybe in these desperate, because nga of the price. Kasi iba yung tumaas yung presyo ng bigas. Kasi pwede naman tayo magkamote na lang. Pero pag tumaas kasi yung presyo ng fuel, lahat tumataas no? Yes. So, any parting words of hope for our listeners na? So, just a piece of advice po. Stay focused and know your priorities. Ayan po ang importante kasi po tayo sa buhay. Ang gusto lang naman po natin sa ating minsan lang po tayo mabuhay. Isang beses lamang. Kaya gusto po natin maging balanse, matuto po tayong gumalang at respeto. Siyempre sa ating mga nakakasalimuha na mga kasama po natin. So, work-life balance.
Yan po. Totoo yan. Sana sundin natin yan, no? Ah, Absolutely know your priorities because mhm. YOLO. YOLO, Yun, correct. no? YOLO. Kung nagustuhan nyo yung napag-usapan namin Mm. ni Kapitan Ian, Mhm. mag-iwan kayo ng comments. We love to read them and they're very encouraging to us. Yes po. Click like, share, and subscribe. At saka, in case you're wondering, yung sunod na i-interviewin natin ay yung Elorde Boxing Arena. Mhm. Kasi fitness is very Yes, important even to seniors like me. So, Mhm. siya yung sunod nating interviewin for our next episode. So once more, on behalf of my co-host and of the show, thank you so much, Kapitan, Maraming for salamat giving me po. this chance. Thank you very much po. God bless you po. Salamat. Ayan.